ikukwento ko sa inyo ang isang action at drama na pelikula na pinamagatang Bad Blood ng taong 2023. Sa simula ng pelikula, ipinakilala sa atin ang isang hitman na nagngangalang Lam. Kakauwi niya lang sa bahay at natuklasang pinatay ang kanyang pamilya ng isang malupit na grupo ng mafia. Habang puno ng galit at kalungkutan, mabilis na kinuha ni Lam ang kanyang espada at determinadong makapaghiganti sa pamamagitan ng pagsugod sa headquarters ng mafia group. Pagkarating sa hideout, hindi nagpakita ng awa si Lam kung saan walang awa niyang pinatay ang lahat ng miyembro ng mafia. Nang matapos na siya sa kanila, ibinaling ni Lam ang kanyang atensyon sa pinuno ng mafia. Nang may hindi natitinag na determinasyon, nagtagumpay si Lam na dispatsahin ang bawat isa sa kanila at walang itinirang survivor. Pagkalipas ng 2 dekada, si Lam ngayon ay namumuhay na ng tahimik at kumukuha siya ng iba't ibang trabaho sa paligid ng palengke. Pagkatapos ng kanyang pang-araw-araw na gawain, bumalik na siya sa kanyang simpleng tahanan sa isang kalapit na nayon. Sa panahong ito, muling nag-asawa si Lam, kung saan nakahanap siya ng pag-ibig sa isang balo na nagngangalang Han, at nagkaroon ng maayos na relasyon sa kanyang anak na babae na si Yen. Sa kabila ng pagiging stepfather, inalagaan ni Lam si Yen na parang sarili niyang anak. Isang araw, excited na ibinahagi ni Yen sa kanyang ina na inalok siya ng trabaho sa lungsod ng isang lalaking nagngangalang Tim. Nang marinig ito, nabahala si Han at nagsimulang magtanong kung gaano na niya katagal kakilala si Tim at kung anong klaseng trabaho ang inaalok nito. Ipinaliwanag ni Yen na nakilala niya lang si Tim noong nakaraang linggo, ngunit naniniwala siyang isa siyang mapagkakatiwalaang tao. Sa kabila ng pagtitiwala ng kanyang anak, nag-aalala si Han sa kanyang kaligtasan at mariin siyang pinayuhan na huwag pumunta sa lungsod, lalo na't kamakailan niya lang nakilala si Tim. Gayunpaman, pagod na si Yen sa kanilang mahirap na buhay sa nayon at determinado pa ring umalis. Sinubukan ni Lam na pakalmahin si Yen at pinaliwanag na nag-aalala lang ang kanyang ina para sa kanyang kaligtasan. Sa kabila ng kanyang pagsusumikap, tinaasan ni Yen ang kanyang boses at ipinahayag na pupunta siya sa lungsod, may pahintulot man sila o wala. Kalaunan, pumayag din si Lam na makaalis si Yen ngunit dapat siyang magbigay ng update kung nasaan na siya. Makalipas ang ilang oras, nakipagkita si Yen kay Tim at nang umalis na sila, nakita sila ng isang lokal na mananahi. Kinagabihan, parehong napuno ng pagkabalisa sina Lam at Han dahil wala silang natanggap na anumang update mula kay Yen. Nakahinga sila ng maluwag nang sa wakas ay kinontak ni Yen ang kanyang ina upang ipaalam sa kanilang ligtas siyang nakarating at maayos ang kanyang kalagayan. Pagkatapos, pinayuhan niya ang kanyang anak na bumalik kaagad sa bahay sa sandaling matapos ang kanyang interview. Lumipat ang eksena kay Yen na nagtatanong sa isang babae tungkol sa nalalapit niyang interview. Habang naghihintay siya, dumating si Tim kasama ang ilan sa kanyang mga kasamahan at ibinunyag ang kanyang masamang plano na ibenta si Yen. Nang masense ang panganib, tinangkang tumakas ni Yen ngunit nahuli siya ng mga tauhan ni Tim. Habang lumilipas ang mga oras, mas lalo pang nadagdagan ang pag-aalala ni Lam at Han dahil hindi pa rin nakakabalik si Yen. 2:00 na ng madaling araw ngayon at hindi na rin matawagan ang telepono ng kanilang anak. Nang sumunod na araw, nagpasya si Han at Lam na pumunta sa pulisya at i-report na nawawala ang kanilang anak. Gayunpaman, ipinaliwanag ng pulisya na sisimulan lang nila ang paghahanap pagkalipas ng 48 oras at hinimok ang mga magulang na maging maingat. Nang marinig ito, napuno ng takot ang 2 magulang. Kalaunan, sinimulan ni Lam ang paghahanap kay Yen at tinanong ang mga kapitbahay na bumiyahe sa lungsod tungkol sa anumang nakita nilang kahina-hinala. Matapos ang isang araw ng pagtatanong, nahanap ni Lam ang kapitbahay na nagtatrabaho bilang isang mananahi. Ibinahagi ng mananahi na nakita niya si Yen na sinundo ng isang kahina-hinalang lalaki noong nakaraang araw. Nakipag-selfie siya sa isa niyang customer, at sa larawan, kitang-kita ang mukha ni Tim. Narealize ni Lam na ang lalaking responsable sa pagkawala ni Yen ay si Tim, ang taong nag-alok sa kanya ng trabaho. Nagpasya si Lam na humingi ng tulong sa dati niyang kaibigan na si Lu, ang pinuno ng isang local gang sa palengke at may utang na loob kay Lam mula sa nakaraan. Nagtanong si Lam tungkol sa pagkakakilanlan at kung nasaan si Tim. Nang makita ni Lu ang litrato ni Tim, laking gulat niya dahil notorious si Tim sa pamumuno ng isang gang na dumudukot sa mga batang babae. Agad namang inutusan ni Lu ang kanyang mga tauhan na hanapin ang kinaroroonan ni Tim.
Matapos ang ilang oras na paghihintay, nakatanggap ng balita sila mula sa grupo ni Lu na si Tim ay kasalukuyang nasa isang massage parlor. Inalok ni Lu si Lam ng opsyon na samahan siya ng kanyang mga tauhan, ngunit tumanggi si Lam at ipinahayag ang pasasalamat para sa tulong ni Lu. Sumugod si Lam sa massage parlor kung saan pinigilan siya ng ilang mga empleyado, ngunit nagpumilit pa rin siyang makapasok. Bago pa makaharap kay Tim, bigla na lang siyang inatake ng ilang gangster na naroon. Gayunpaman, napatunayang mas malakas si Lam at natalo niya silang lahat. Hindi nagtagal, pumasok si Lam sa kwarto ni Tim at nagtanong kung nasaan si Yen. Ngayong wala nang laban si Tim, inamin niyang ibinente niya si Yen sa isang international mafia group at wala siyang ideya sa kasalukuyang kinaroroonan ng dalaga. Iminungkahi niya na maaaring hanapin ni Lam ang isang lalaking nagngangalang Chet na madalas makita sa Central Market at maaaring meron siyang higit na impormasyon. Nang walang pag-aalinlangan, nagmamadaling pumunta si Lam sa Central Market para hanapin si Chet. Kalaunan, nahanap niya si Chet na nagkataong isang pinagkakatiwalaang tauhan ng isang international mafia boss. Sinubukang tumakas ni Chet na humantong sa isang habulan sa pagitan nila. Sa kasamaang palad, nagawang makatakas ni Chet matapos aksidenteng mabangga ng isang motorsiklo si Lam. Hindi nagtagal, natagpuan ni Lam ang kanyang sarili na nasa kustodiya ng isang police detective, at pagkatapos ay sinamahan siyang makipagkita sa hepe ng pulisya. Tinanong ng hepe kung bakit niya tinutugis si Chet, kung saan ipinaliwanag naman ni Lam na dinukot ang kanyang anak na babae ng grupo ni Chet. Nang marinig ito, pinayuhan niya si Lam na itigil ang pagtugis kay Chet dahil iniimbestigahan na ng pulisya ang kanilang grupo. Nang umalis na si Lam sa police station, inutusan ng hepe ang detective na maingat siyang subaybayan. Samantala, ang asawa naman ni Lam ay binisita ng grupo ni Tim na gustong maghiganti sa nakaraang alitan nila ni Lam. Idinirekta ni Tim ang kanyang galit kay Han na humantong sa isang kumprontasyon. Sa panahon ng laban, naging busy si Lam sa pag-aalala sa kaligtasan ng kanyang asawa at nagbigay daan ang kaguluhang ito para makorner ng grupo ang ating bida. Nang tila malala na ang sitwasyon, inalerto ng isang kapitbahay ang lahat na paparating na ang mga pulis, dahilan upang ihinto ng grupo ang kanilang pagsalakay. Doon, nasa paligid ang isang babaeng may kulay asul na buhok na tila nagmamasid sa bahay ni Lam. Nakiusap si Han kay Lam na ipangako niyang ililigtas niya ang kanilang anak. Sumang-ayon naman si Lam at agad na isinugod ang kanyang asawa sa ospital. Lumipat ang eksena kay Yen, na ngayon ay nakakulong kasama ang iba pang mga batang babae, na pawang patungo sa Cambodia upang magtrabaho bilang mga entertainer. Nang sumunod na gabi, ipinakilala sa atin ang isang international mafia boss na nagngangalang Choi. Lumalabas na ang babaeng may asul na buhok ay isa sa mga pinagkakatiwalaang tauhan ni Choi. Galit na galit si Choi kay Tim dahil sa pagbenta niya kay Yen na nagkataong stepdaughter ni Lam. Binanggit ni Choi na si Lam ay isang dating notorious na hitman at kilala bilang isang nakakatakot na assassin sa mundo ng mga kriminal. Dahil dito, inutusan ni Choi ang babaeng may asul na buhok na dispatsahin na si Tim. Samantala, nilapitan ni Lam ang isang lalaki na dati ring hitman na katulad niya. Ipinagtapat niya sa lalaki ang tungkol sa nawawala niyang anak na babae na dinukot ng isang international mafia na pinamumunuan ni Choi. Si Choi ay may dalawang tapat na tauhan, si Chet at ang babaeng may asul na buhok. Inihayag ng lalaki na si Choi ay nagmamay-ari ng isang art gallery sa sentro ng lungsod at malamang ito ang lugar kung saan niya siya mahahanap. Nang walang sinasayang na oras, dumiretso na si Lam sa art gallery ni Choi. Bago pumasok, nilapitan niya ang isang lalaki sa labas at inutusan siyang tawagan si Lu. Sa loob ng gallery, kailangang harapin ni Lam ang mga tauhan ni Choi na nagbabalat kayo bilang mga estatwa. Sa kabila ng kanilang pagbabalat kayo, ang matalas na instinct ni Lam ay nagpahintulot sa kanyang talunin silang lahat. Patuloy niyang hinarap ang mga tauhan ni Choi na matalinong nakatago sa mga estatwa at tinalo ang bawat isa sa kanila. Sa kasunod na silid, nahanap ni Lam ang isang grupo ng mga babaeng Amazona na mas mahigpit na kalaban kaysa sa mga nauna. Gayunpaman, gamit ang kanyang galing sa pakikipaglaban, kalaunan ay natalo rin sila ni Lam. Habang naghahanda si Lam na hanapin si Choi sa isa pang silid, bigla siyang nahulog sa isang bitag. Nang mahuli siya, dumating si Choi kasama ang ilan sa kanyang mga tauhan at kabilang dito si Chet. Binanggit ni Choi na alam niya ang malupit na nakaraan ni Lam ngunit naniniwala siyang wala na ngayong kapangyarihan si Lam at malapit na rin siyang mamatay. Sinabihan niya si Chet na siya na ang bahala kay Lam at inutusan siyang itapon si Lam sa ibang lugar upang maiwasan ang anumang dugo sa kanyang art gallery.
Pagkaalis ni Choi, sinimula ni Chet ang walang awang pagbugbog sa ating bida. Pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang mga tauhan na kunin na si Lam, ngunit bago ito gawin, ibinunyag ni Chet na binisita niya ang ospital kung saan ginagamot si Han. Doon, nagpanggap siya bilang isang doktor at pinatay ang asawa ni Lam. Upang patunayan ang kanyang mga sinasabi, ipinakita ni Chet ang kwintas na pag-aari ni Han na nagpapatunay sa kanyang nakakakilabot na ginawa. Si Lam, na nabalot na ng galit at kalungkutan, ay malapit na sanang gumanti, ngunit agad siyang kinuryente ni Chet. Nang malapit ng isakay ng mga tauhan ni Chet si Lam sa isang kotse, biglang dumating ang grupo ni Lo sa tamang oras at iniligtas si Lam mula kay Chet at sa kanyang mga tauhan. Pagkatapos nito, mabilis nilang dinala si Lam sa kanilang headquarters. Kinaumagahan, nagkamalay na si Lam at nagulat nang makita ang kanyang sarili sa headquarters ni Lu. Nagtanong si Lam tungkol sa kalagayan ni Han at malungkot na ipinaalam ni Lu na pinatay ang kanyang asawa. Gayunpaman, ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang iligtas si Yen bago siya mailabas ng bansa. Ibinunyag ni Lu na si Yen ay kasalukuyang nasa barkong patungong Cambodia kasama ang grupo ni Choi. Nang marinig ito, determinado si Lam na iligtas si Yen. Bagamat inalok ni Lu ang kanyang pagnanais na tulungan si Lam, naniniwala si Lam na sapat na ang naitulong ni Lu. Hindi nagtagal, dumating si Lam sa pier at sumakay sa isang speedboat upang habulin ang barkong may dala sa kanyang anak. Matapos ang isang malawak na paghahanap, sa wakas ay nakita niya ang barkong may hawak kay Yen at sa iba pang mga hostage. Nang nagawang makapasok ni Lam sa barko, wala siyang sinayang na oras at isa-isang pinatumba ang mga tauhan ni Choi. Nang lumipat siya sa isa pang cabin, nadiskubre niya ang pagtitipon ng mga tauhan ni Choi na handa nang harapin siya. Humantong ito sa isang matinding labanan, ngunit dahil sa dami ng kanilang bilang, kalaunan ay nabugbog din siya ng mga tauhan ni Choi. Nang tila malapit na siyang matalo, biglang dumating sa eksena ang grupo ni Lu. Hinarap ni Lu ang babaeng may asul na buhok na napatunayang isang mabigat na kalaban at halos matalo na siya nito. Sa kabutihang palad, dumating ang detective na sumusubaybay kay Lam sa ilalim ng utos ng hepe ng pulisya at nagawa nilang talunin ang babae. Samantala, nagkaroon sina Lam at Choi ng isang matinding labanan. Pagkatapos ng mahabang bakbakan, matagumpay na napabagsak ni Lam ang mafia boss. Gayunpaman, nang naghahanda na siyang ihatid ang final blow, bigla siyang inatake ni Chet mula sa likuran, na nagpasimula ng isa pang malupit na laban. Ang hindi natitinag na determinasyon ni Lam ay nagdala sa kanyang tagumpay laban kay Chet. Samantala, tinangka ni Lu na sumakay ng barko upang iligtas si Yen at iba pang mga hostage. Sa huli, matagumpay niyang nahanap ang mga ito at pinalaya sila. Kalaunan, nang magkita sina Lam at Yen, lumalabas na muli siyang nabihag ni Choi. Sinubukan ni Lam na pakalmahin ang sitwasyon, at sa isang kritikal na sandali, kinagat ni Yen ang kamay ni Choi, na nagudyok kay Lam na atakihin siya. Gayunpaman, nang malapit nang ihatid ni Lam ang huling pag-atake, mas pinili niyang hayaang mabuhay si Choi at sa halip ay lumapit sa kanyang anak. Gayunpaman, bigla siyang sinaksak mula sa likuran, at si Choi naman ay binaril ng hepe ng pulisya. Hindi nagtagal, dumating na ang karagdagang puwersa at pinalibutan ng mga pulis ang barkong sinasakyan nila. Matapos gamutin sa ospital, sa wakas ay nagkamalay na si Lam. Pagkatapos ng insidente, bumalik na sina Lam at Yen sa kanilang bahay at makikita silang nagdarasal para sa yumaong asawa ni Lam. Labis na pinagsisisihan ni Yen ang hindi pagsunod sa payo ng kanyang ina, at naniniwalang hindi sana mangyayari ang lahat ng ito kung nakinig lang sana siya.